nung nakilala pa natin ng lubos ang ating Panginoon, yung kinilala na natin siya, tinanggap sa ating buhay bilang Panginoon Hari. Dati hindi natin nakikita yun yung pagkilos, yung pag-ibig ng Diyos. Pero ngayon na tinanggap na natin siya sa ating buhay, o tinatawag na tayo mga born again, mas higit nating nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sa maliit na bagay, sa malaking bagay, pag tayo may sakit at karamdaman, kapag tayo may mga pangangailangan, ay talagang nalalaman natin, nararamdaman na talagang buhay ang Diyos. Amen? God is good? All the time? Yan, palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya, salamat sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya naman, sa umagang ito, tayo muli mag-aaral o makikinig ng salita niya at pag-aralan natin yung katanungang how to love God. Amen. Ito yung dati na natin na pag-aralan din. Okay? Kaya balikan lang natin yung ating mga napag-aralan na kalipas at may panibagong dapat tayong matuklasan sa mga aral na nakalipas na yun. How to love God. Tinapik na natin ito noong mga nakaraang mga panahon. Kaya kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Marcos, chapter 12, verses 29 to 30. Aklat ng Marcos, chapter 12, verses 29 to 30. Lahat po tayo tumayo, tayo sabay-sabay magbasa ng salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 12, verses 29 to 30. Tayo po lahat ay sabay-sabay magbasa ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, chapter 12 ng Marcos 29 to 30, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan patungkol sa dapat naming gawin upang maipakita namin na ikaw ay aming minamahal. Patubayan mo kami at samahan tuklasin pa ang mga bagay kung ano pa ang pwede namin gawin upang maipakita sa iyo na kami nagmamahal sa iyong dakilang pangalan. Sa iyong dakila bilang aming manlilikha, sa iyong dakila na tinanggap namin bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aming buhay. Patubayan mo kami, mangyari ang iyong kalooban, ikaw may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng parangalan pagmuli. Okay, mga bata, quiet lang muna tayo, huwag tayo maingay, ha? Makinig lang muna tayo. Okay po ba? Okay, yon. How to love God, sabi rito sa tanong. Paano natin maipakikita na mahal natin ang Diyos? Kung ang Diyos naman, kung paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin, nakita na natin yun sa John 3:16. Amen? Sabi ron, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahama, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Amen? Upang ialay sa krus, upang tayo ay hugasan o bayaran sa ating mga pagkakasala. Amen? Sino na nakakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay? May kausap po ba ako dyan? Amen. Natatambulan tayo ng mga bata. Dapat sa ating mga elders, mag-focus tayo at huwag tayong magpa-daig sa mga children, okay? At sawayin natin yung mga children kapag naririnig natin maingay. Amen? Kaya yun lang. Para masigit natin maintindihan ang salita ng Diyos sa umagang ito. How to love God. O gaya nga ng ating sinabi, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugo niya si Jesus na kanyang kaisa-isang anak na kagaya niya na Diyos. At hindi lang yun, yung Diyos na yun, nagkatawang tao, naging katulad natin. Amen. Na sabi ng Bible, mas mababa. Okay? Sino ba ang tao upang iyong likhain? Nilalang mo mas mababa sa mga anghel. Kasi yung mga anghel, makapangyarihan yan eh. Tama ba? Sa pag-aaral, ang angels, dagdag kaalaman sa lahat, kapag ka siya lumalaban, kaya niyang pumatay ng 50,000 na malalakas na mandirigmang tao. Amen? Yung mga panahon kasi, uso digmaan nung panahon ng, nung unang panahon pa.
Kasama na yung panahon ng Old Testament o panahon ng mga hari, ng mga hukom. Ang labanan ng pisikal, talagang may mga ispadahan, harap-harapan. Hindi kagaya ngayon. Pag may nakikita ka nag-aaway dyan, babato, tatakbo na. Ganun rin, nakikita ko sa TV. Pagka binabalita, may nagrarayot sa Caloocan. May babato ng molitog, sasabog, tatakbo. Tapos hahabulin na naman, tatakbo na naman. Noong panahon, hindi ganun. Harapan, digmaan, at talagang umusan. Ganun ang panahon. At tinitrain nila yung mga mandirigma ng panahon, kaya malalakas sila. Amen. Talagang sanay sa pakikipagdigmaan. Kaya malalakas sila. At kung tayo siguro haharap sa kanila, mukhang hindi tayo uubra sa kanila. Amen. Tama mo ba? Kasi sanay sila sa ganung uri ng pakikipaglaban. Pero ang mga angel, sa pag-aaral, sa isang wasiwas ng kanyang espada, kaya niyang pumatay ng 50,000 na malalakas na mandirigma. Amen? Kaya nga nung time ni David, nung nagkasala siya sa census, nag-census siya, inutos ng Diyos, binilang niya yung bansang Israel kung ilan na, hindi naman utos ng Diyos, nagkasala siya, nakita niya yung anghel na namumuksa. At dahil doon, 75,000 na Israelita ang namatay. Biruin yun dahil sinuway niya yung Diyos. Hindi niya pinakinggan yung Diyos. Kasi pinakinggan niya yung sarili niya. At nag-senso siya na hindi naman inutos ng Diyos. And dahil doon, nag-consequences siya, merong angel na namumuksa at pumatay ng 75,000 na mga Israelites, na mga kababayan niya noong panahon. Biruin niyo yun. Kaya napakalakas na mga angel kumpara sa atin. Amen? Pero bakit tayo nilalang bilang mga tao na higit tinignan ng ating Panginoong Hesus? Amen? Kaya dinemonstrate niya ang kanyang pag-ibig. Sino ba tayo? Hindi tayo kagaya ng mga anghel na malalakas, makapangyarihan para pagbigyan ng buhay ng natatangi at iisang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Nakukuha ba natin yung pag-ibig ng Diyos na i-imagine nyo ba yung ating sinasabi? Amen? May kausap ko. Amen. Na-imagine nyo ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Amen. Mas mahal niya tayo sa mga anghel. At katunayan niya, pagdating ng tamang panahon, yung mga angel, sabi sa Bible, huhukuman natin Tayo ang hahatol sa kanila pagdating ng tamang panahon. Biruin mo yung mga angel na mas malakas kumpara sa atin, pagdating ng tamang panahon na itinakda ng Diyos, tayo ang maghuhukom sa Kanya. Amen? Sino nakabasa nun sa Bible? Amen. Ayan, nawa, patuloy tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Para alam natin yung mga bagay na gagawin natin pagdating ng panahon. Lalo na pagbabalik na tayo sa totoo nating tahanan sa langit. Amen? Sino yung nalalabing makarating sa kanyang totoong tahanan? Amen. Yan pa tayo, kaya huwag tayo matatakot sa anumang mga suliranin sa buhay. Kasi tiyak na pagdating ng tamang panahon, babalik tayo sa ating totoong tahanan at mararanasan natin ng lubos ang talagang pangako ng Diyos sa atin. Amen? Kaya si Jesus o ang Diyos, ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig nang isinubo niya o voluntaryo niyang inalay ang kanyang buhay sa cross si Jesus. At yung tatay niya naman, ibinigay niya si Jesus na kaisa-isa niyang anak. Kaya doon, mas higit na naipakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Pero sa atin naman mga tao ngayon, how to love God? Amen? Ang tanong, paano mo maipakikita na mahal mo ang Diyos? Amen? Meron bang idea sa inyo na pwede niyong sabihin sa inyong sarili, paano ko maipakikita ang pag-ibig ko sa Diyos sa paalong paraan? Kung maipakikita na mahal ko ang Diyos. Amen? Sapat ba na ikaw ay gumawa ng mabuti para sabihin mahal ko ang Diyos? Amen? Sapat ba na ikaw ay maghandog ng mga bagay na kung ang Diyos ang lahat ay may-ari? Amen? Maaari. Isang mga parte na pwede natin pakita mahal natin. Pero meron tayong bagay na i-share ngayon. Apat na bagay. Okay, apat ba? Tama ba? Ayun. Apat na bagay na i-share natin para maipakita natin sa ating buhay ngayon na mahal natin ang Diyos. Amen? Number one, sino nakakaalam? Kasi dati na natin ito pinag-aralan. May nakakaalala ba? Ano yung unang bagay na pwede natin pakita sa Diyos na mahal natin siya? Sa paanong paraan? Yes.
Pwede, tama. Pero ang unang bagay na dapat nating ipakita sa Diyos o magawa kung paano natin siya mamamahal ay magkaroon ng have seal for God's temple. Amen. Have seal. Z-E-A-L. Seal for God's temple. Pero ano nga ba yung seal sa banal na kasulatan? Okay? Hindi, okay. Aling seal niyo, kaya bang pakita? Seal, yan. Sabi rito, number 1, passion. Meron kang passion. Okay? Hindi lang interest, kundi sunog na passion. Yung parang excited ka talaga. Meron bang nararamdaman excitement sa iyong puso kung paano ka magpapahalaga sa templo ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin sa madaling salita, kapag ikaw ay gustong magpakita ng pag-ibig sa Diyos, dapat mahal mo yung templo ng Diyos. At yung pag-ibig na yan, seal for God's temple. Seal! Meron kang passion, nagnanais, excited, nakakadama ka ng excitement para tugunan ang templo kung saan ka itinalaga ng Diyos. Sa church na ito. Amen? Ano ba yung seal yan? Sige nga, ano ba yung sabi niya English yan? Okay. Yan, seal. It's a noun that means great energy. Ano basa dyan? Mukhang hirap basahin niya. Passionate devotion and pursuit of a goal, cause, or objective. It merges an eagerness of desire with diligent, motivated action. Pero lalim nun Diba sa Tagalog doon? Ang hirap. Ang hirap yung Tagalog kapag hindi ka magaling sa English. Yan! Masigasig! Okay. Kaya number 1, ibig sabihin ng seal, may passion. Meron kang pagnanasa. Excited kang gawin palagi. Na yung church, mahal na mahal mo. Pinahanabikan mo laging pumupunta sa church. Amen? At gusto mong lagi makikipag-participate. Devotion, pangalawa, meron kang devotion. Malasakit, commitment. Gagawin ko kahit mahirap kasi importante sa iyo ang church. Amen? Tama ba? Yun ang ibig sabihin ng seal. At ano pa? Energy. Sabi mo kanina. Energy, hindi lang sa isip mo. Hindi lang sa mga bagay na pinapangarap, kundi ginagawa mo ito sa iyong buhay. At kaakibat ka ng buhay mo na talaga naglilingkod ka sa templo ng Diyos. Dahil napakahalaga sa iyo ng church. Amen? Ganun dapat ang pagmamahal natin sa literal na templo ng Diyos. Amen? Kaya nga, kung aaralin natin yung buhay ni David, ay talaga makikita natin din yung seal na yon. Okay? Pero ganun pa man, sabi rito, seal for God's temple, matinding malasakit at sigasig. Tama, Sister Gina. Para sa bahay ng Diyos. Gusto mong protektahan, linisin, parangalan. Okay? Ayaw mo nang nilalait yung templo ng Diyos. Ayaw mo nang minamaliit ang templo ng Diyos. Kundi gumagawa ka ng paraan para lalong maitaas at madakila kahit sa tingin lang yung church. Amen? At sa tanong doon, nagawa ba natin yun sa ating mga buhay? Yun lang. Hindi pa. Kaya, ngayon, pwede natin gawin kasi ngayon alam na natin yung seal. Ibig sabihin ng seal. Amen? Kaya itong templo na meron tayo na binigay ng Diyos sa atin, pangalagaan natin ito. Dapat seal. Z-E-L ang ating pagbibigay ng atensyon sa Kanya. Amen? Kagaya ni Haring David. Okay? Sabi ni David, ako nakatira sa Sedang na kaharian. Sabi niya gano'n. Pero, yung templo ng Diyos, sabi niya gano'n, wala. Tent lang. Kung saan lang kami sasamba, bubuhatin, at doon kami sasamba sa Diyos. Kaya nag-isip siya ng bagay na mapagawa niya. Nag-isip siya na mapagawaan niya ng templo ang Diyos. Amen. Kaya nga, inawag si Haring David, man after God's own heart. Garuin niyo. Si Haring David na isa sa mga makasalanan din naman na tulad natin. Pero itinuring siya ng Diyos, ang lalaki ayon sa puso ng Diyos. Kasi iba siya kung paano tumingala sa Diyos. Iba siya kung paano mag-isip patungkol sa pagpapahalaga sa Diyos. Amen. At naisip niya sa lahat ng mga hari. Bagay, si Saul lang yung pinalitan niyang hari. Siya ang nakaisip
nalagyan ang Diyos ng templo, gumawa ng templo. Nga lang, hindi hinitulot ng Diyos yun, pero dahil nakita ng Diyos sa kanyang puso na totoo ang kanyang pag-ibig sa kanya, kinaluguran niya ito. At pinagpala niya ang mga salin lahi ni Haring David. Walang isa man sa naging lahi ni David ang hindi naging hari. Okay? Sa lahi ni David, laging merong tumatayong hari ng Israel. Amen? Kaya ganoon kung paano pinahalagahan ng Diyos si Haring David. Dahil ang kanyang isip at puso ay talagang napakataas ang pagtingin sa Diyos. Kaya tinaguruan siyang man after God's own heart. Guruin niyo ha? Kung si Brother Rudolph kaya, the man, Rudolph, you're the man after God's own heart. Guruin mo yun? Ang hindi no, ba? Kaya, siguro tayo ng buhay noon, no? Kagaya-kaya tayo ni Haring David kung paano magpahalaga sa templo ng Diyos. Kung paano sumunod sa Diyos, kung paano magpakumbaba sa Diyos. Kagaya na rin natin siya, hindi perfecto eh. Tama, nagkasala siya kay Bathsheba. Yung kanyang matalik na kaibigan ay talagang trinidor niya. Pero siya ay nagbalik sa Diyos at inamin niya lahat ng kanyang pagkukulang at pagkakamali. At kaya siya, ang Diyos naman ay nalugod sa kanya at binigay sa kanya yung kapatawaran na nararapat niyang matanggap bilang isang tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen? Okay. Okay, Sister Ronald, pakisarap yan. Sumisingaw yung lamig. Kaya lalo mainit. Okay? Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya yun, magkaroon tayo ng pag-ibig sa templo ng Diyos. Unang bagay para maipakita natin na mahal natin ang Diyos. Tandaan natin yung word na seal. May passion, devotion, energy. Hindi lang sa isip, salita. Dapat ginagawa natin yon. Kaya dapat yung church natin, pagandahin natin. Okay? Magtulong-tulong tayo sa lahat ng pagkakataon. Meron dapat tayong excitement na nararamdaman na gawin natin yon. Bakit natin dapat gawin yon? Kasi dito sa templo ng Diyos, naisiwalan ang katotohanan. Tama po ba? Pangalawa, andito ang presensya ng Diyos. Amen? At dito sa church, meron kang formal na lugar para dumalangin, maghandog sa Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng gawin yan sa tahanan mo, may istorbo ka. Amen? Nai-istorbo ka sa pag-pray, sa pagbabasa ng Bible, tatawalan ka ng kapatid mo, yung corne mo naman, nagbabasa ka pa ng Bible dyan, ha? Praise the Lord ka na, ha? Born again ka pa, ha? Tawanan ka na gano'n, may nakakita sa'yo. Amen? Ako, nagulat ako noon, yung nagkaroon ako ng discernment, magbasa ng Bible. Alas 3 ng madaling araw, gumigising ako, tulog silang lahat. Tapos lalabas ako sa labas ng bakod namin, kasi pintuan, tapos may bakod. Sasara ko yung pinto, doon ako, may takip doon ng trapal eh. Flashlight lang. Nagugulat ako, parang may nakatingin sa akin ah. Parang may nakatingin na hindi ko nakikita eh. Kasi hindi ko nakikita, madilim sa labas eh. Ako yung flashlight lang ko doon, madilim din. Talaga nakikita niya ako kasi may liwanag sa akin, may flashlight ako, yung Bible, binabasa ko eh. Meron nga. May nakasilip sa akin ganun. Ayun pala si Manong, kapitbahay. Nagulat ako. Kala ko, angel. Angel, kala ko angel. Kinabahan ako. Amen? Yun pala yung kapitbahay namin na singgero. Hindi pa pala natutulog. Tinitignan ako yung ginagawa mo dyan. Hindi po. Tayo nagbabasa lang ng Bible. Okay, maganda yan. Sige, na-istorbo na kita. Kaya gano'n. Gulat ako. Kaya may nakakakita. Okay? Pero gano'n pa man, gumagawa ko ng paraan para hanapin ang word na dapat kong marinig sa Diyos noong mga panahon na nagkaroon ako ng discernment, magbasa ng Bible sa umpisa, okay, ng aking buhay. Pagtawag, umpisa na ako tinatawag ng Diyos noon eh. Talagang kapag nagbabasa ako ng Bible, umiiyak ako na nababasa yung Bible, kaya naluma yung aming Bible generic. Generic yun eh, yung Bible na blue, Tagalog. Nadurog yun sa kakabasa naming tatlo. Ako, yung asawa ko, si Nero, nagbabasa siya. Nadurog, nagkandaluray-luray sa amin yung Bible. Hindi na makilala. Kaya yung mga Bible yun sa inyong tahanan, check upin nyo, baka bago pa. Ibig sabihin, hindi nyo binabasa yun. Kaya yung Bible, binabasa palagi yan ha. Huwag kayong manghinayang masira yan. Hindi yan inaalagaan. Binabasa yan, ginagamit, laspagin nyo na yung mga Bible nyo sa pamamagitan ng pagbabasa. Patakan nyo ng luha. Amen? Para mas higit nyong makilala ang Diyos.
na inyong dapat makilala sa inyong buhay. Amen ka? At magkakaroon kayo ng pag-ibig sa templo ng Diyos pagka ganun. Okay? Kaya dapat may passion, devotion, energy kang nararamdaman pagdating sa tahanan ng Diyos. Kasi napakahalaga sa iyo ito. Ito lang yung paraan mo para mahikayat yung mga tao na kumilala sa Diyos kapag na-invite mo sila sa church. Makarinig sila ng misa. Kasi dito lang sa church yun eh. Maririnig eh. Tama po ba? Sa sinihan ba may nakita kayo nagsishare habang nanonood ng telenovela, ng drama? Wala, mabiling tumayo eh. No? Magsisi kayo! Sino ba? Mabugbog ka doon pag gumanong ka eh. No? May bayad yun eh. Amen? Kaya tandaan natin yan. Magkaroon tayo ng pag-ibig una sa templo ng Diyos para maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Kagaya ni David. Nag-isip siya na pagayuan niya ang Diyos ng church. At nangyari nga yun, ginamit si Solomon. Okay? Hindi mo siya ginamit, pero inipon ni Haring David ang lahat ng kanyang kayamanan para magpatayo ang templo ng Diyos. Ibigay niya yun kay Solomon. Lahat ng inipon niyang kayamanan, lahat ng nakamkam niya, ibinigay niya kay Haring Solomon para magpatayo ng tahanan ng Diyos. Bagamat alam niya na hindi pwedeng tumira ang Diyos yun dahil napakalaki ng Diyos na kanyang kinikilala. Pero dahil yun ang nais ng puso niya, kinaguluburan siya ng Diyos sa kanyang ginawa. Kaya tinawag siyang the man after God's own heart. Amen? Panapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Haring David at binigyan tayo ng kaisipan para mas maipakita natin na mahal natin siya. Okay? Pangalawa, bagay. Sino nakakaalala? Pangalawang bagay na magagawa natin para maipakita natin na mahal natin ang Diyos. May nakakaalala ba? Una, mahalin yung templo ng Diyos. Seal, yung seal na word. Pangalawa, like the servant of the Lord. Pastor mukhang kung tumitirata ka dyan mukhang parang gusto mo sabihin, mahalin ka namin Hindi, yun talaga ang totoo. Bakit? Yung mga lingkod ng Diyos kasi, yun yung messenger niya. At yan yung katiwala ng kanyang mga salita. Yan yung dahilan kung bakit ka naligtas. Yan yung dahilan kung bakit ka ngayon nasa church. Amen? Amen. Pumunta ka ba sa church ng bigla lang? May nag-magic sa, uy, naisip ko to, pumunta ka sa church. May nangyari bang ganun dito? Wala, may ginamit sa inyo ang Diyos. May bumisita sa inyong makulit. Tama ba? May nakakainis na laging punta sa bahay, nakikimerienda pa. Tama ba? Nakakasasal rin kami. Amen? Pero sa totoo lang, hindi ba merienda yung mga pastor? Pero may mga technique talagang ganyan, yung mga, talaga yung mga dati, may mga, patawag na full time. Minsan talaga wala silang pinansyal. At gusto nilang raos o sa araw-araw, tinitsyempo nila, bibisita yan pagka mga malapit na kumain. Pag mga 11:30, pumunta rin sa inyo, kakalalo po, bibisiting lang po, hindi na uuwi. Tagal na yan, ganito yun, alauna, para, siyempre, kasama na yun sa strategy. At ikaw naman, para pagpalain ka ng Diyos. Okay, buti lang ganitong pastor dito sa atin no? Pero totoo, meron talagang ganyan. Isa yan sa mga paraan din nila para pagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero pag kami encounter tayo gano'n, pakainin lang natin sila sapagkat mapalad yung mga taong ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? At ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niya na inyong binibigyan ng tulong, isang baso ng tubig lang ibigay nyo, pagpapalayo kayo ng Diyos. Pangako niya yan kay Abraham. At pangako niya yan sa bawat lingkod niya na ginagamit niya. Kaya meron tayong Abraham's Covenant. Okay? Pangako ng Diyos kay Abraham, pagka pinagpala ka, pagpapalayo ko yung mga tao ng pala sa'yo at dala-dala natin yan sa ating mga buhay. Tayong mga lingkod ng Diyos. At kasama na rin kayo ron. Kaya kapag nasa ibang tahanan kayo, pag inalo kayo ng pagkain, kahit hindi nyo gusto, kainin nyo, tikman nyo. Okay? Kung hindi nyo man bawal sa inyo, ay pwede ko ba uwi ko na lang po? Oo, gano'n. Tanggapin nyo para pagpalain yung tao na yun. Huwag nyo tatanggihan. Kung ayaw nyo naman, hindi po, tubig na lang po, tubig. Kahit tubig na lang po galing sa gripo, o hindi kayo mayroon ng tubig, mineral na lang po, alkaline. Alkaline na lang po, alkaline. Meron ba kayong big brew dyan? Yun na lang po, kasi hindi ko umiinom masyado ng tubig. Baka batuhin ka ng baso na, pamira, umalis ka na nga. Kaya gano'n. Pero tanggapin nyo,
yung taong nagbigay na yun, okay? Kasi meron niya Abraham's covenant tayong lahat. Okay? At lalo na kung mga lingkod ng Diyos yan. Talagang katulog ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Mga sugo kasi yan eh. Mga kinatawa ng ating Panginoong Jesus. Yan. At sa totoo lang, meron silang mga pains na nararamdaman sa kanilang sarili kasi tao lang yan. Mga tao lang din yan eh, na ginagamit ng Diyos. At may mga sinasakripisyo yan sa kanilang buhay. Kaya dapat natin mahalin yung mga pastor. Meron 10 dito. Ito, nakita ko lang guys. Oo nga, no? At tama naman, biblical. 10 pains of real pastor. Crying people's daily. 2 Corinthians 11:29. Note nyo na lang, basahin nyo sa bahay, wala na tayong oras. Number 2, betrayal by those he helped. Okay, minsan tinatraidor sila. Tama ba? Ano ba? Betrayal by those he helped. O minsan, tinatraidor sila ng mga taong natulungan nila, nabahagian nila ng salita ng Diyos, at pinawalang bahala sila. Awit 41:9. Ingratitude and forgetfulness. Yan, lagi silang hindi napapansin. Kasi alam natin sa mga pastor, malalakas, may pinansyal. Tama ba? Kaya minsan hindi na natin naiintindi. Lagi lang tayo, Pastor, pag-pray po ako, may sakit po si ganito. Ako po, kailangan ko po ng ganito. Kailangan ko po ng ganyan. Tama po ba? Hindi natin naiisip, Pastor, kaya may problema kaya siya. Tama ba? Hindi natin naiisip na. Di ba? Kasi tingin na tayo sa sarili natin palagi. Kaya sinasabi ng Diyos, para may pakita natin na mahal natin ng Diyos, isipin nyo din yung mga lingkod ng Diyos. Mahalin nyo rin. Amen? Mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Secret financial pressure. Pastor, kailangan po namin ng ganito kasi, yung anak ko kasi gano'n. Pwede po bang pa-pray? Tawa? Pastor, kaya may pangangailangan ba yung mga anak niya din? May bigas kaya sila ngayon? May gas kaya sila ngayon? Amen? Pero si Pastor nakakiti lang, di ba? Nakakiti lang at laki, opo, to God be the glory. Pananalangin po natin yan sa Panginoon. Siya mismo ay umiiyak sa Diyos. At yung mga panalangin nyo ay panalangin niya rin. Amen? Kaya tandaan natin, criticism and misunderstanding. Kung minsan hindi natin naiintindihan, si Pastor po, ano lang ito eh. Puro ano lang ito eh. Yung offering, kanya lang napupunta ito eh. Tama? May mga ganun pa may isip minsan sa kanila eh. Tama? Ayoko lang kumaatin dyan kasi may ambaga na naman, may anniversary na naman dyan. Tama? Paano kung hindi ka tumulong? Si Pastor magsasabi kung gagawa ng paraan yun. Amen? Kaya kailangan natin silang damayan. Spiritual warfare and attack. Sila ang unang inaatake ng demonyo. Tandaan natin, kasi kung sino yung malakas sa tahanan, yun ang unang niyang gagapusin. Tama po ba? At sa templong ito, siyempre, ang mga pastor ang laging lumulot sa Diyos yan. Kapag inatake ng kaaway at bumigay si pastor, wasak tong iglesia na ito. Amen? Kaya kailangan natin silang ipala, Lord, tulungan mo po ang aming mga pastor. Tingin mo kanilang dalangin. Bigyan mo sila ng katatagan sa lahat ng bagay na kanilang hinaharap dahil sila inaatake ng kaaway. Amen? Naisip mo ba natin yung mga bagay na yan? Kung gagawin natin, magpapakita natin sa Diyos na talagang mahal natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamalasakit sa mga lingkod. Loneliness and ministry, nakakaranas din ng kalungkutan niya sa paglilingkod. Bakit? Kasi minsan, paglilingkuran niya yung pamilya na dapat, gagawin niya yung para mapaglingkuran yung kapwa niya. Amen? Kapag kailangan pupuntahan ka sa kanilang tahanan, kahit may sarili siyang suliranin, iiwanan niyo yung kahit dahil inuutusan siya ng Diyos. Dahil mas mahalaga sa kanya yung Diyos kesa sa pamilya niya. Amen? Ganun ang pagmamahal ng mga lingkod ng Diyos, yung totoong lingkod ng Diyos sa mga tao na nais ng Diyos na maligtas. Kaya dapat lagi din natin silang inaalala. Disappointment from workers. Minsan, mga leaders sa church, nadi-disappoint din siya. May uutusan siya, hindi sisipot. Wala siyang katulong minsan sa ministry. Hindi niya magawang mag-assign kasi nakikita niya minsan busy siya. Busy si ganito. Makakaabala sa kanyang mga gawain, sa kanyang pamilya. Tama? Maabala yung oras nila. Pero ganoon, may pusang pumasok. Pakimalawas yung pusa. Baka biglang dumichi yan. Amen, yan. Kaya yun, tuloy natin.
Kaya minsan nararamdaman niya rin yung pero tinatanim niya na lang sa kanyang puso at dinudulog sa Diyos at inahayaan niya ang Diyos ang magtalaga ng mga bagay na sasapat sa kanilang pangangailangan sa iglesia. Amen? Kaya gano'n ang mga lingkod ng Diyos. Pero hindi din lahat. Di ba talaga nag-voice out yan? Kagaya nakita ko sa page, ikaw! Alam mo yung nakakita na ba sa page, ikaw, hindi ka nagtatights, ikaw, kaya pangalanan pa. Di ba? Hindi lahat. May mga pastor din na gano'n. Oo, ikaw nga! Ikaw, tumatawa ka pa! Gano'n nakita ko sa Facebook, pero grabe siya, di ba? Grabe siya. Pero yun ang pamamaraan nila, wala tayong magagawa. Pero mga totoong lingkod ng Diyos, talagang dumudulog yan sa Diyos at inaako niya ang lahat ng bigat. At ipinanalangin ang lahat na nabibigatan na kahit siya bigat na sa kanyang buhay. Amen? Kaya mahalin natin yung lingkod ng Diyos. Hiding personal battles, yan yung sinasabi natin kanina. May mga sariling mga pinagdadaanan, pinaglalabanan sa kanilang buhay na tinitiis nila para mapaglingkuran ang tao at masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? At pang-sampu, loving people who don't love back. Minamahal na yung mga taong hindi nagbabalik ng pag-ibig sa Kanya. Amen. Minsan, paparatangan natin si Pastor na lagi nananalangin sa'yo. Pastor, bugnanakaw yan eh. Loving people who don't. Tama mo ba? Si Pastor, mukhang pera yan eh. Tama ba? Samantalang si Pastor, ipinag-fasting ka para makakilala ka sa Panginoon. Tama mo ba? Samantalang si Pastor, walang tigil na sinirang ka para hindi ka mapunta sa impyerno. Amen? Dahil tinawag siya ng Diyos para sa'yo. Amen? Tapos konting magawa ni Pastor, dinaramdam mo. Tama ba? At nag-aaklas kayo laban sa Kanya. Amen? Minsan ganun eh. Ako naisip ko rin sa buhay ko yan. Minsan nangyari na rin sa akin eh. Yung may pastor ako, naisip ko rin, tapos na-realize ko mali ako, humingi ako ng tawad sa Panginoon. At simula nung araw na yun, Lord, yung mga pastor na ibinibigay mo sa akin, mahalaga ko na. Susundin ko lahat. Kaya kapag may inuutos sa akin yung pastor ko, sinusunod ko na lang. Kasi ganun kung paano magpakita sa Diyos yung pag-ibig ko sa Kanya. Ayun nga kasi may pagkikitang paraan eh. Wala akong pera, wala akong yaman, hindi ako perfecto. Ano mapapakita kong bagay para may pakita kong mahal ko ang Diyos? Yung sundin ko, yung pastor na ibinigay sa akin. Okay? Bagamat minsan, meron tayong mga question sa ating mga namumuno, hindi na natin iisipin yun. Ang mahalaga, susundin natin sila sa abot ng ating makakaya, sa salita ng sa pamantayan ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen? Kaya mahirap. Maraming mga struggle ang mga pastor, kaya dapat natin silang mahalin sa ating mga buhay. Amen? At bigyan ko lang kayo ng mga bagay na istorya sa Bible na mga sumalungat sa mga lingkod ng Diyos. Una na doon yung kapatid ni Moises, kapatid pa mismo ni Moises, si Miriam. Sabi niya, ikaw lang ba, Moises, ang lingkod ng Diyos? Pareho naman tayong mga lingkod ng Diyos, pare-pareho lang tayo. Pero anong sagot ng Diyos sa kanila? Kay Moises, kay Aaron, kay Miriam, na kapatid niya. Kasi Aaron si Miriam, nagkampihan eh. At nagmakla sila kay Moises yung time na yon. Matatagpuan yan sa aklat ng Genesis. Okay, kung bilang 12, 1-15, hindi ko na pabubuklat kasi wala tayong oras, nagkakla sila. Ikaw lang ba, Moises, ang lingkod ng Diyos? Kami rin naman, mga Levita kasi sila mga lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin lang doon, mga Christian din sila. Okay? Oo, pare-pareho tayo mga Kristiyanong kumilala kay Jesus, pero ibang po katayuan kasi ng mga pastor na mga lingkod ng Diyos. Sila ang kinikilala ng Diyos na magpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? Kaya hindi natin dapat ilagay sa ating mga kamay ang pagsalungat sa ating mga lingkod ng Diyos. Amen? Ano nangyari nung time na yun? Basahin nyo na lang bilang 12, 1-15. Tinubuan ng ketong si Miriam. Pinarusahan siya ng Diyos. At isang linggo siya nagkaroon ng keto dahil sa kanyang ginawa. Okay? Si Moises yun yung kapatid niya, nag-akla siya doon, lingkod din ng Diyos. Si Moises na inutusan ng Diyos na iligtas yung Israelita sa Egypt. Okay, nag-akla si Miriam na kapatid niya, marami sila na pinarusahan ng Diyos. Okay, sino pa? Kay Noah, sa Book of Noah, Genesis chapter 6, sa aklat ni Noah, sino ang kilala kay Ham? Kay Ham, na kanyang anak. Dati anak ni Noah eh. Si Ham, Shem, and Japhet. Si Ham,
Nakita niyang lasing yung tatay niyang si Noah sa arko. Ang nangyari, nakita niya, natawa siya, kwento niya kay Ham at Japet, na kanyang kapatid yun. Ang kapatid niya yun, wala pa ibang tao nun eh. Kapatid niya pa lang yun. Okay, kapatid niya pa lang yung pinagkwentuhan niya. Tapos ang kwento niya, tatay niya rin. Tama? Ngayon, yung dalawang kapatid niya, si Japet at saka si Shem, naglakad ng patalikod dahil nakita ni Ham na nakahubad yung tatay niya dahil lasing na lasing. Kwento ni Ham, nakahubad si tatay, tinatawanan niya. At yung dalawang kapatid niya, naglakad ng patalikod, kumuha ng balabal, itinalakbong kay Noah. Ano ibig sabihin nun? Kapag nakita natin ang kasiraan ng mga lingkod ng Diyos, huwag natin yun ikikwento, lalo na kung kani-kanino, lalo na sa hindi nating kapananampalataya. Amen? Kasi kasiraan ng ating pastor, kasiraan ng templo ng Diyos, kasiraan ng Diyos. Amen? Kaya nangyari kay Ham, isinumpa siya ng Diyos at yung kanyang mga lahi ay aalipinin ng mga lahi ng kanyang kapatid ni Japet at ni Shem. Kasi yung dalawang kapatid niya, ginalang si Noah, naglakad ng patalikod, tinalakbungan yung tatay, hindi niya tinignan yung kamalian ng tatay nila, yung kahubaran ng tatay nila. Amen? Kaya tayo, kapag nakikita natin ang pastor ay may pagkukulang, taimtim natin yung idalangin sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay. Huwag tayo mag-aaklas. Okay? Huwag natin ipagkakampihan, huwag natin itutuyain yung ating mga lingkod ng Diyos kasi sila ay pinili ng Diyos para sa iyo. Para pangalagaan ka, turuan ka, samahan ka sa lahat ng oras at idalangin ka sa Diyos at may mission silang dapat tapusin sa Diyos. At yung mission na para sa iyo, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam dapat doon. Kaya paano mo malalaman yun? Kailangan mong makinig sa salita ng Diyos at magbasa ng banal na kasulatan upang higit mo pang maunawaan ang mga bagay na dapat mong malaman. Amen? Kaya yung nangyari, nung panahon na yun, ang sumpa, lahat ng salin lahi ni Ham, inalipin ng lahi ng kanyang kapatid na si Shem at Japet. Amen? Kaya gano'n. Kaya kung ayaw natin mangyari sa atin mga bagay na yan, mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Tama po ba? Lahat ng ito hinahayag natin para sa ating kapakinabangan. Amen? Para mapakinabangan natin ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. At para rin maipakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Kaya pangalawang bagay, mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Tulungan natin sila. Kapag may pinagagawa sila sa atin, gawin natin ang tama. Huwag na tayong magdahilan. Gawin natin ang pinaka-the best na pagagawa natin. Kasi hindi naman superhero si Pastor. Hindi ang Quicksilver na, sino ba yung mabilis kumilos? Si The Flash. Diba? Pastor, kailangan. Sige mo na. Kaya siyempre, uutos yan. Sir Miguel, ikaw yung taga doon, ikaw pupunta doon. Di ba, hindi? Yung kita mo pagod, ako na. Bilis eh, no? Parang superhero. Hindi ganon. Amen? Tao din yan na may nararamdaman. Nasasakta, may problema. Pero dapat lang natin palawagin ang ating pangunawa. Amen? Kasi ang lingkod ng Diyos, binigay ang para sa iyo. Para alalayan ka, turuan ka, samahan ka, lumago ka. At malulungkot yan kapag hindi ka lumalago. At kasi pagdating ng panahon, haharap siya sa Diyos, anong sasabihin niya sa Diyos? Ibinigay ka niya sa Kanya, pero hindi ka niya pinangalagaan. Pero kapag pinalagaan ka na ni Pastor at hindi ka nakinig kay Pastor, sabi ng Ezekiel, tao. Ezekiel, anak ng tao, kapag ka pinagsabihan mo ang bayang Israel at hindi nakinig sa iyo, wala ka ng pananagutan dyan. Pero kapag ka nakinig sa iyo, parang mali ako Ezekiel, anak ng tao, kapag ka hindi mo ginawa ang iyong tungkulin, pananagutin mo ang dugo niyan sa akin. Pero kapag ginawa mo ang iyong tungkulin at hindi nakinig sa iyo, hindi mo na pananagutan ang dugo niyan. Kaya ako sinasabi ko ito sa inyo lahat, kasi pananagutan ko kayo sa Diyos, ngayong nasabi ko na, hindi ko na rin kayo pananagutan sa Diyos. Bahal lang kayo at ang Diyos. Amen? Pero salamat sa Panginoon kasi nalaman nyo na yung mga bagay na dapat yung matuklasan. Amen? Pastor, mukhang ano kayo lumulusot kayo lumulusot na kayo ngayon sa Diyos yun talaga yung salita ng Diyos wala akong magagawa Kesa naman hindi nyo alam. Kesa naman hindi ko sabihin sa inyo. At pagdating ng panahon, magugulat kayo. Amen? Maganda rin alam mo
mo, pagdating ng panahon, hindi ka na magugulat. Kasi ginawa mo naman ang tama yung trabaho mo. Amen? Palamakan natin, Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay ng mga taong nauna sa atin. Dahil doon na mas higit natin nakikilala ang Diyos at may pagkakataon tayo gawin yung mga bagay para maipakita natin mahal natin siya. Pangatlo, mahalin natin yung kapwa natin. Amen? Love your neighbor, sabi nga sa 2 utos. Mahalin mo yung kapwa. Una, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo yung kapwa. Hebreo 13:1 and 3. Brother, 1 to 3. Yun na lang siguro. Hebreo 13. Hebreo 13, 1 to 3. Hebreo, chapter 13. Oh, wala ah. One to 3 ito, basahin ko na lang. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palagi maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo ay dumaranas din ng ganoon. O, pero yun, ayun yung dapat natin gawin sa ating mga kapwa. Patuloy lang natin sila palagi. Kasi yung iba, nakapagpatuloy na ng mga anghel. Sino yung kilala nyo nakapagpatuloy na ng anghel? Si Lot. Sino pa? Si Abraham, di ba? O, madaming karakter sa Bible na nakapagpatuloy ng anghel sa kanilang tahanan. Si Joseph, na tatay ni Jesus. Amen? Si Gabriel, dumalo sa kanya. Na-encounter niya si Gabriel. Okay? Kaya, mali natin. Baka may taong ginagamit ang Diyos, sinusubukan ka kung gaano ka kabuting tao. Kaya huwag tayong mamimili ng tutulungan natin, huwag tayong mamimili ng pakikisamahan natin. Dapat sa lahat ng tao, mabuti man o masama, kailangan natin sila pakitunguhan. Amen? Marami pa. Sa Marcos 12:31. Marcos 12:31. Si Peter, ang galing ko naman na lang. Yeah. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Amen? Kaya utos ng Diyos. Kung gusto natin ipakita mahal natin ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. At ang pinaka-dabis dyan, go and make disciple. Share natin siya ng salita ng Diyos. Kasi gusto mo ba, nanay mo, tatay mo, pupunta impyerno, ikaw lang maliligtas. Unang kapwa mo na yan. Kasi ang totoong magkakamag-anak, tayo, mga Christian. Eh paano yung sarili mong pamilya na hindi Christian? Hindi mo totoong pamilya yun sa espiritual. Tayo kasi ang tunay na magkakamag-anak sa espiritual. Kaya kung hindi mo sila sesiran, hindi mo sila mahal. Kaya pag sinira mo, hindi nakinig, hindi mo na yung problema. Tama ba? Sabi ng Ezekiel. Okay? Kaya sharean lang natin, hindi naman mahalaga kung pakinggan tayo o hindi. Ang mahalaga, ginawa mo yung tungkulin mo sa Diyos, pinakita mo na mahal mo siya sa pamamagitan ng pagmamalasakit mo sa kapwa mo. Amin po ba? Yan, ganun po ibig sabihin ng pang-apat. Okay? Pang-apat na bagay na pwede natin gawin para maipakita natin mahal natin ng Diyos. Wala na kasi tayo oras, binibilisan natin. Magbigay tayo ng tithes and offering. Okay? Kasi ang tithes, pera po ng Diyos yan. Sa ating trabaho, yung ating mga sweldo, yung ating mga na pinansyal na natatanggap sa tao, lagyan natin ng tithes. Halimbawa, binigyan ako ng relo. Pinagbigay sa akin ng relo. Magkano ba yung relo na to? 130 sa bayan, sa gilid. 130 kasi hindi naman original. Magkano ba yung 10% ng 130? 13 pesos. O, hindi ka na maghihirap nun. 13 pesos bibigyan sa Panginoon. Amen? At kung mag-o-offering ka naman, halimbawa, pag may 20 ka, magkano yung bibigay mo kung ikaw? Bigay mo lahat, kagaya ng balo. Tama ba? Kikiyan yun. Iiba ka naman. Ako sa pastor, 15. Para may 5 pa akong pambili palamig. Tama? Pwede yun. Di ba? Bukal sa loob at hindi na pipilitan. 2 Corinthians 7-8. Tama? Eh ako pastor, 10. Kalahati. O pwede rin. Bukal sa loob mo yun eh. O yung tithes, tsaka yung offering. Magkano? 13 plus 10. Magkano na yun? 23. O di 23 lang. Tama ba ba? Halimbawa, kumita ako ng minimum. Magkano minimum? 75.
695. Magkano 10% ng 695? 69.50. Tama ba? O, bibigay ko na yung 70. Hindi, 70 muna. Diba? Bibili pa ako ng pastor eh. Diba? O, 100 na. Yung gratis na Reggie. 100 na text ko dyan, tapos mag-o-offering ka pa. May extra ka pa 500. Magkano bibigay mo? Katulad ng balo. Kung may 500 ka. O, pastor, hindi na lahat yun. Malaki na yung 500. Magbibig bro ko mamaya eh. Malaki na yung 500, pastor eh. Buka lang sa loob. Buka lang sa loob sa 500. 50! Pwede na 50! Tama ba? Hindi na malaki yung 50 sa offering. O 20, yun ang bukal sa loob eh. Ibukod mo yung tithes, ibukod mo yung offering. Amin po ba? Ganun po yung tamang pagbibigay. Kung babasahin natin yung Malakias chapter 3, yung 10 kasi sa Diyos talaga yan. Pero yan ang Diyos. At may hamon dyan. Kapag ka ginawa mo yan, pagpapalain ka ng Diyos. Subukan mo. Para makita mo kung gaano katapat, Hebreo 13:8, ang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman hindi nagbabago. Amen? Kaya lang yung isip natin nagbabago. Wala tayong tiwala sa Diyos. Amen? Meron tayong U, F, C. Pastor, ketchup yun ah. Oh. Meron tayong ketchup sa utak. Ano yun? Unbelief U. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Letter F, fear. Takot. Takot kang mawalan eh. Kasi wala kang tiwala sa Diyos eh. Pag ako nawalan, imposible naman magkaroon ako eh. Tama? Hindi ka ba naniniwalang kayang mag-magic ng Diyos? Di ba? Si Moses na eh, hinati yung dagat kaya eh. Tama ba? Tapos ikaw pamili lang ng bigas na tatakot kang mawalan. Amen? Tama ba? Wala ka lang mapambiling gamot? Tama ba? Si Elias pinadala ng uwak ng pagkain. Panahon ng yung 3 taon siyang sinuportahan ng uwak. Pero yun yun, at nung naubos na, yung uwak na nagdadala ng pagkain, pinapunta siya sa babaeng balo para pakainin. Ang kapal nga ng mukha ni Elias eh. Ihinom lang siya ng tubig eh. Oh, sandali lang. Ano mo na rin ako, luto mo na rin ang tinapay. Namumulat yung babaeng balo lang. Ang gatong, may patak na lang siya ng langis at konting arena. Lulutuin niya yun, pag sila kumain, mamamatay na sila pagkatapos kasi wala na silang isusunod noon. Eh, dumating si Elias, pwede ba makiinom? Sakto lang oh, sige po. Kasi inutusan ng Diyos eh. Lingkod ng Diyos eh. Lingkod ng Diyos, alam ng babae na lingkod ng Diyos eh. Sinunod niya, pinainom niya. Oh, hindi pa siya nakakalayo. Saglit lang. Pagbalik mo, luto mo na ako ng tinapay ah. Pero yung kakainin nila, nung babaeng balo, pero dahil lingkod ng Diyos si Elias, sinunod niya si Elias. At ang nangyari, hindi nawala ng pata yung lalagyan niya ng langis hanggang sa magkaroon ng ulan. Amen? Pinagpahalasan ng Diyos, hindi siya natakot mamatay para tulungan yung lingkod ng Diyos. At ang nangyari, naligtas yung pamilya niya at hindi sila nagutom hanggang sa matapos yung 3 taong tagtutom na yun. Amen? 3 taon eh. At yung nanalangin na si Elias, umulan ka, o hindi umulan ah. Napagpala yung babaeng balo, hindi sila namatay nung panahon na yun. Amen? Tinanggal niya yung fear, yung takot. Okay? Tinanggal niya yung unbelief, yung hindi niya paniniwala sa Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan, na provider ang Diyos. Kaya doon, meron yung mga pangalan ng Diyos. God is provider. Amen? Jehovah. Ano yun? Jehovah ano yan? Brother Miron, yung provider dyan sa likod mo. Nakalimutan ko. Ayun, yung sulat doon. Ano yung provider? Jehovah? Tama ba? Jireh, my provider. You are more than enough for me, sabi nga sa Jireh. Okay? Kaya tandaan natin, ang Diyos natin ay si Jehovah Jireh na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen? You, unbelief, letter F, fear, ano yung C? Catch. Ano? Hindi, wala pa. Ano yung letter C? Hulaan nyo? Common sense. Common sense, tanggalin natin yung common sense. Masyado tayo matalino, masyado tayo marunong eh. Common sense na, wala na nga ako, magbibigay pa ako, di ba? Bibili ko na nga lang ito lang pagkain ko mamaya, ibibigay ko pa sa'yo. Tama ba? Kakainin na lang ang anak ko to eh.
Siyempre, mas pipili ko yung anak ko kaysa sa iyo. Tama ba? Kaysa sa offering na yan. Tama ba? Pero, ibibigay mo yun sa Diyos o sa anak mo, yung totoo. Kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, pinapipili ka, kanino ka magbibigay? Sa anak mo na kailangan ng gamot o sa Diyos na lumalang sa iyo? Sa Diyos. Sa Diyos talaga, pero sa totoong buhay. Sa anak ko. Diba? Kasi common sense eh. Tama? Pero kung tatanggalin mo yung ketchup na yan sa utak mo, yung UFC na yan, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. At patunayan natin yung sa gawa. Kasi faith without action is dead. Tama? Kaya tandaan natin yung apat na bagay na yan kung paano may pakikita yung pag-ibig natin sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos, yung word na seal. Tama ba? Pangalawa, mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Kasi siya yung ginagamit ng Diyos para sa atin. At mahalin natin yung ating kapwa at ibigay natin yung para sa Diyos at magbigay pa tayo. Para masigit na lumago ang gawain ng Panginoon. Kagaya ngayon, meron tayong anniversary. Amen? Ito ay anniversary ng Diyos na itinatag niya yung Jesus the Name of Good Church sa lugar na ito. Kaya pagkaisahan natin na lahat ng pangangailangan nito ay matugunan, dali natin sa panalangin. At kung kaya natin gumawa tayo para sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sa kanyang lahat ng parangal at papuri, tayong lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong mga salita. Patawarin mo na rin kami, Panginoon, sa lahat ng aming kamalian, kaisipan, Panginoon, nagagawa nung nakalipas, Panginoon, pero ngayon pinaunawa mo sa amin, Lord. Patawad po. At salamat, Lord, patuloy mong irin yung aming isip at puso para lubusan naming magawa yung mga bagay na nararapat na dapat naming gawin na hindi namin nagawa nakalipas. Lord, ngayon ang panahon ng pagbabago, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, ang tinig mo kapag aming narinig, Panginoon, ang aming puso dapat hindi namin patitigasin hanggat ang araw ay matatawag pa ngayon. Kaya ngayon na, Panginoon, ang tamang panahon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran na binigay mo sa amin at patuloy na pagbabago ng aming mga kaisipan at puso. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka sa iyong lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa kanya lahat ng parangal at papuri. Sige na, Brother Diron. Okay. At okay, announcement.